Isang makabuluhang araw po, magandang araw po sa lahat. For today's video, sisimulan po natin sa pagpapasalamat sa poong may kapal at tayo'y pinagkalooban ng isang panibagong araw, panibagong buhay. Thank you Lord! Salat man kami sa salapi, at least wala po kaming sakit at nananatiling malakas sa araw-araw. Magluluto nga po pala tayo ngayon ng aming almusal. Nagsasangag lang nga po ako ng kanin dito para sa aming almusal ni nanay guys, kasi nga po kagabi hindi po ako nakapag-dinner. Kaya sabi ko kay nanay, magluto muna kami ng rice guys. Kaya lang nakita ko nga po marami po palang kanin, kaya ayan sinangag ko na. At habang itong si Yayam ibising-bisi rin sa kapanunood guys. Parang masarap nga po itong kainin. Ito yung aming sidap. Ito po ay pansit canton na nanggaling sa Malaysia. Medyo malalaki po ito, unlike doon sa ating mga pansit canton na nabibili lang dito sa ating mga grocery store. Ayan guys, o tingnan nyo, hinalo ko na nga po. Ang lasa po niyan ay medyo para siyang barbecue guys, na medyo maanghang at maasim. Basta masarap siya guys, yun yung panlasa ko. Kaya nga po pag kumakain ako niyan, dalawa po talaga. Parang kinukulang nga po kasi ako pagkaisa lang. So ayan na, tapos na po guys. At hindi pa nga po nagtatapos dyan. Magluluto pa tayo ng carne norte. Yan guys, magluluto muna tayo para si Yayam makakain din. At yan, sinimulan ko na nga po sa pag-i-slice ng ating sibuyas. At yan, sabi ko nga kay nanay guys, tulungan niya muna ako dito kasi nga maghabol na naman tayo ng oras. Abay, lagi naghabol ng oras. Pero si Yayam guys, inalutuan na ni nanay ng itlog. Syempre pa, unang-una ang little bossing namin sa aming mga niluluto. Ako na nga po muna ang toka dito sa pagluluto dahil itong si nanay medyo busy pa rin doon. Napuyat ako kanina ha, dahil ito pong si Yayam maaga pa naririnig ko na panay ang salita ng up and down meaning guys, magbangon na kami at talagang gusto niya na manood ng TV. Kung inyong makikita guys, pabalik-balik ako dyan kasi nga po nagpiprepare na ako ng aking makakain. At ito nga po kasi si nanay wala pong sugar na nailagay sa garapon, kaya ayan, hinahanap ko nga po yung lalagyan niyan pero wala akong makita guys kasi nga po nandun pala sa hugasan. So ayan, kinuha ko na nga lang po yung tasa at kumuha na rin ako ng asukal para sa aking kape. Magtitimpla po kasi ako ng kape, kailangan po meron tayo niyan habang kumakain. Abay, alam nyo naman, pampasarap ang kape habang nagsusubo tayo ng kanin, di ba? Sasabayan natin ng higop ng isang mainit na kape talaga naman. Nagulat na nga lang ako guys, ito pala yung magyaya, nandito na sa harapan ko. Talagang hindi rin papahuli ang Yayam. Kakain din siya ng pansit canton na nai-prepare ng mami. At yan guys, tignan nyo nga. Pero alam nyo, hindi niya yan kakainin guys. Lalaruin niya lang yan. So binigyan ko nga lang ng kukonte para hindi siya manggulo sa akin dito sa lamesa. Dahil alam nyo na, pagkasama natin yan dito sa lamesa, talagang gulo talaga ito guys. At gusto niya lahat ng kukunin ko, ng kakainin ko, hawakan niya rin kahit na hindi niya kakainin, maglalaro lang po yun dito. Kaya sabi ko kay nanay, doon muna sila sa kwarto. At ganun lang po yun, pagka nanonood siya, tamang may pinupulot-pulot ko. Ayan, kain po muna tayo ng sinangag. Nagsangag po tayo, syempre, ulaman natin yan na carne norte. Ito lang po kasi yung corned beef guys na gustong-gusto ng Yayam namin. Kaya yan lang po yung aming binibili. Wala nang iba. Kasi kung bibili kami guys ng iba na ko po ay masasayang lang talaga. Hindi niya yan kakainin. Ganun din yung tatay niya. Talagang yung ibang corned beef po kasi mamantika masyado at yung iba naman yung may maraming star margarine. So ayan guys, tapos na nga po pala akong kumain dyan. At ito si nanay, sinasamahan niya na naman si Yayam doon sa loob ng kwarto para manood ng TV. At syempre, ang ayaw na ayaw ko talaga guys is yung nag-iipon kami ng mga hugasin dito sa lababo. Alam ko rin naman na hindi pa ito magagawa ngayon ni nanay dahil busy pa siya sa kanyang alaga. So may oras pa naman ako guys, kaya huhugasan ko muna ito dahil nga alam nyo naman, di ba, yung mga langgam, ipis at kung ano-ano pa talagang gusto yan na may mga ginagapang-gapangan sila. Kaya ito guys, huhugasan ko na nga po. Marami talaga kaming hugasin pagka morning. Pero pagka si nanay lang at si Yayam dito guys, wala naman pong problema. Kasi yung isang lababo namin doon sa loob yan, doon si nanay naghuhugas. Sabi ko nga po kay nanay, pagka wala silang gagawin dito sa kusina, laging isasara ang aming pintuan. Kasi nga alam nyo naman guys, di ba, maraming mga bait na kahit na akala mo walang bait, di ba, na akala mo super linis na ng kusina mo pero hindi mo masabi. Masarap talaga maghugas ng plato guys pagka yung sabon mo talagang ang bango, tapos yung hindi ka nagtitipid sa sabon, di ba? Buti na nga lang po marami tayong sabon at tayo mismo yung gumagawa para hindi tayo mayat-maya bili sa tindahan. Talagang napakagastos po yung mayat-maya. Tapos syempre nakikita mo rin sa mga plato na malinis, walang mga langis-langis, di ba? Tapos ang bango ng amoy, abay talagang mahihiya ang mga langgam niyang gumapang sa ating mga plato, mga pinggan natin, sa mga baso at lalo tigit sa mga kutsara dahil nga sinusubo natin yan every kain natin, di ba? So ayan na guys, talagang hinuhugasan ko ng gusto yan para matanggal yung mga germs. At kulang na nga lang guys, ilapuhan ko yan. Kaya lang, syempre paalis tayo. Si nanay na ang bahala dyan. Sabi ko nga kay nanay after nga patuluin. Kasi nga guys, pasensyahan nyo na ang aming kusina ha. Talagang hindi pa po tapos ito yung aming kusina. Kung mapapansin nyo, diba, hindi pa siya tiles. So tiis-tiis lang muna dahil wala pa tayong pampagawa.
Ang importante guys, meron tayong maayos na lababo at ayan, tingnan nyo naman hindi tayo nahihirapan sa mga hugasin sa paghuhugas ng mga plato. Habang naghuhugas nga po ako dyan ng plato, narinig ko guys, abay, talaga naman, nag-ambon na naman, pero siguro idaan lang. May kasama nga pong hangin, napakalakas na hangin guys, o tignan nyo nga o. Inikot-ikot ko nga po, ito yung paligid namin dito at yung mga halaman namin. Nakita ko nga po pala, ito yung aming malalaking halaman dito, nakaayos ko lang, nagsipagtumbahan na. At sabi nga po ni nanay, malakas nga daw po yung hangin kanina. Pati kahapon guys, hindi ko nga po alam kung merong bagyo. Abay, talaga naman, hindi na natapos-tapos ito yung kababagyo. Pero ito nga yung aming mga halaman dito, napansin ko guys, parang natutuyo na. Kailangan ng diligan. Dahil nga medyo kulob sila, or I mean, tago sila, hindi sila na uulanan, nandito sila sa loob. So, kailangan pa nating diligan para gumanda naman yung kanilang itsura. Malungkot sila guys, 'di ba? Parang tayo rin, 'di ba? Pagka hindi tayo nakakakain ng maayos, talagang matamlay tayo. Ganon din yung mga halaman. At yan guys, inayos ko na nga rin po pala. Ito yung mga sinampay ni nanay. Yung mga damit na nilabhan ni nanay guys na paunti-unti. So, ayan, yung mga damit ni Yayam at damit ko. Dahil tatatlo lang naman din po kami. Kaya si nanay tuloy-tuloy lang ang laba. Araw-araw talaga guys. Parang hindi napapagod si nanay kung sa bagay. Wala naman din po siyang mabigat na trabaho, kundi si Yayam lang at dito sa loob ng bahay. Hindi naman din po siya nagdadamo sa labas or kung saan. Minsan, pagka hindi niya po alam kung paano lutuin yung mga pinapaluto sa kanya, kami na po yung nagluluto. Kaya, chill-chill lang si nanay guys. At yan guys, sinanap ko na nga ito yung towel pala. Maliligo na nga rin po pala ako guys. Mag-unti-unti na ako. Pero yan, alam ko naman na may oras pa. So, ayan, ang bilis ko nga lang pong maligo guys. Yan na, nakabihis na ako at nagpiprepare na ako. Tayong mga babae talaga, marami pa tayong mga chichiburichi sa ating pagmumukha. Pero ako guys, ang nilalagay ko lang naman eyeliner lang naman at tamang lipstick, suklay-suklay. Ayan, okay na sa akin guys. Hindi na ako naglalagay ng kung ano-anong makeup dahil nga nangangati yung aking mukha at hindi ako sanay na maglalagay-lagay ng mga makeup guys. Dahil nga po wala akong kilay, tamang kilay-kilay lang at yan, kunting pabango para naman pagka naamoy tayo ng ating mga kasama, may kunting bango naman tayo. At pagkatapos nga guys, lumabas na nga po ako dito para magsuot ng medyas. Hindi nga po pala sa aking medyas yan. Paano? Hindi ko na nga makita yung aking mga medyas. Parang maluluwag na. Ayaw ko na suotin. Kaya magsusuot na lang ako guys ng medyas dito dahil nga itong si Big Boss hindi naman nag-uniform. Ako na nga lang susuot ng kanyang uniform. Charot. Medyas lang naman. Hanggang medyas lang ang aking kayang suotin guys kasi maliit din. At talagang saktong-sakto sa pa ako kasi nga bago pa. Minsan nga guys, nagrereklamo yan siya. Naubos na nga raw po yung kanyang medyas. Hindi na alam kung saan nakalagay. Pero alam niya kung sinong nagsusuot. Nagpaparinig nga lang po yun. At yan, sinuot ko na nga po yung aking sapatos guys. Medyo marumi pa nga yan dyan. Kaya kinuha ko na ito yung stocking. Yan na nga po yung pinangkukuskus ko dyan sa aking sapatos. O, naipatong ko pa nga dyan sa ibabaw ng lamesa. Pero pagka itong stocking na pinangkuskus ko guys, napakabilis lang talagang super kintab. At yan, nagsuot na ako ng aking jacket. Pang-protect ako na rin yan siya sa init. Kailangan talaga ilagi naka-jacket. Minsan guys, pag nandito sa labas, mainit. Pero pag doon sa loob ng office namin, talagang napakalamig dahil nga sa lakas ng aircon. May hinahanap nga po pala ako dyan at tinatanong ko nga kay nanay kung nasaan bakit nga pala si nanay ang tatanungan ko ako ang nagtago. Minsan po kasi may mga bagay-bagay na hinahanap tayo tapos hindi natin makita pero pagka hindi natin hinahanap andyan lang. Kusang lumalabas at yan nilinisan ko na nga yung aking salamin, yung aking mat para naman malinaw ang aking mga nakikita at pumunta na ako dito kay Yaya. Mami, ka na. Sumama na nga po siya sa akin hanggang sa baba. Ayan, dumating pa nga si Ate Kate dahil manghihiram daw po ng duyan. Siya po ang aking pamangkin, pinsan ni Yayam. So, ayan, buti na nga lang, naabutan niya pa ako guys at ako'y paalis na nga rin po. At itong si Yayam talaga namang naglalambing pa sa akin. I-juride ko pa yan siya guys bago ako aalis. Kaya nga sabi ko kay Ate Kate, mauna na siyang umalis at kami mag-juride muna dito ni Yayam. Talaga namang alam na alam niya na yung kanyang gagawin. Bantay sarado na ako guys bago ako aalis, joyride. Pagkadating ko, bago ako umakyat ng bahay, joyride. At talaga namang suswertehin na lang ako pagkatulog siya. Nagkita-kita nga po kami dito sa lobby. Ayan po yung aking classmate at ang aking friendship si Mami Joyce. At paakyat na nga po ako guys. Kahit napagod pa sige lang, akyat lang. At dahan-dahan na lang rin syempre hanggang makarating dito sa itaas. Dahil nga super taas pa ng aming office, kailangan dahan-dahan lang para maingatan na rin ang ating paa. Pero exercise na rin yan sa akin guys. So nandito na ako guys sa aming office. Paano ba yan? Kita-kits sa susunod na video. Bye-bye po.